Lahat sa auto shop ay nagtawanan nang pumasok si Shera Maddox, isang 13 anyos na anak na mekaniko na nakapunit na maong. Ang boss, isang lalaking nakamamahaling suit na si Ginoong Callister, ay hinamon siyang ayusin ng isang makina na kahit ang pinakamagaling niyang team ay hindi maayos. Nakabukas ang mga kamera, handang ipaiya siya sa kanyang kabiguan. Pero sa mismong sandaling binuksan niya ang hood ng sasakyan, nasingkit ang kanyang mga mata at ang mga sumunod niyang sinabi ay nagpatahimik sa lahat ng nakakatandang naroon. Walang nakaasa sa revelasyong ibubunyag niya sa araw na iyon. Kakasilay pa lang ng araw nang isuot ni Shera Maddox ang kanyang maluwag na hoodie at pumasok sa Maddox Auto Shop Repairs. Ang garahe na pinatatakbo ng kanyang ama sa loob ng mahigit 20 taon. Luma na ang kanyang sapatos at ang mga kamay niya ay may bahid ng grasa. Katatapos lang niyang tumulong sa kanyang ama kaninang umaga. Hindi siya dapat naroon. Ang araw na iyon ay para sa mga profesional. May naka-schedule na opisyal na pagbisita ang mga matataas na opisyal ng Wilcor Motors at mariing pinakiusap sa kanya ng kanyang ama na manatili siya sa bahay. Pero may nararamdaman si Shera. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may bulong na nagsasabing kailangan niyang naroon. Eksaktong 8:00 ng umaga, dumating ang isang makintab na itim na SUV. Bumaba mula rito si Ginoong Callister. Kumikinang ang sapatos, mamahalin ang suot, at naka-sunglasses pa rin kahit nasa lilim ng garahe. Napatigil ang lahat. Walang nagsalita. Hindi lang basta boss si Ginoong Callister. Siya ang alamat ng Wilcor Motors, ang tinatawag na fixer. Ang taong tinatawag kapag ang problema ay hindi kayang ayusin ng karaniwang mga kamay. Sa isang utos lang niya, pati mga regional manager ay sumusunod agad. At ngayong araw, may dala siyang makinang hindi kayang ayusin mula sa isang prototype vehicle, isang sasakyang hindi pa inilalabas sa publiko. Tiningnan ni Callister ang maduming auto shop na para bang wala siyang halaga roon. Sumunod ang kanyang team. Bit-bit-bit-bit ang isang nakatalukbong na makina sa isang platform. Nang alisin ang takip, lumapit ang mga mekanikong puno ng interes, hanggang sa ang kanilang pagkamangha ay mapalitan ng pagkakalito. Makalipas lang ilang minuto, isa sa kanila ay nagkamot ng ulo. Ang isa pa ay kumuha ng mga gamit at sinubukang magsagawa ng diagnostic. Ngunit naglabas ng mga error ang computer. Nakatayo si Callister na nakatukod ang mga braso. Walang mabasang ekspresyon sa kanyang muka. Tahimik na nanonood si Shera mula sa gilid, hindi napapansin, hanggang sa bumangga ang kanyang siko sa isang balde. Kumalabog ito at napalingon ang lahat. Tumama ang mga mata ni Callister sa kanya. Kumitid ang tingin. Napatigil siya, inakalang sisigawan siya. Ngunit sa halip ay lumitaw ang isang mapunuksong ngiti sa mukha ng lalaki. Malakas niyang tinanong, "Kanino ang batang to?" Walang sumagot. "Sandali, ikaw ba ang anak ng mekaniko?" Tanong niyang muli habang papalapit sa kanya. Dahan-dahang tumango si Shera, litong-lito. Lumingon si Callister sa kanyang team at tumawa. "Sige mga Ginoo, dahil wala naman sa inyo ang may alam, paano kung subukan natin ang prinsesita? Baka naman may mahika ang mga kamay niya. Anong masasabi niyo?" Tumawa ang kanyang team. Lumapit ang ama ni Shera, halatang kabado, ngunit marahan niyang tinaas ang kamay bilang senyas na wag itong lumapit. May kung anong kakaiba sa pangungutya ni Callister na sa halip na mataranta, ay lalo siyang naging kalmado. Halos matatag pa nga siya. Lumakad si Shera papalapit. Bawat hakbang ay kumalabog na parang tambol. Hindi siya nagsalita.
Lumapit siya sa makina, iniunat ang kanyang kamay, at idinampi ito sa malamig na bakal. Gumapang ang kilabot sa kanyang braso, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa pagkakaayos ng makina. Tinuruan siya ng kanyang ama na basahin ang mga makina na parang kwento, at ang makinang ito ay sumisigaw. Tiningnan niya ang manifold. Pagkatapos ay ang isang bahagi malapit sa fuel injection line. Kumunot ang kanyang noo. Pinanood siya ng iba, iniintay na hawakan niya ang maling bahagi o sumuko. Ngunit may ginawa si Shera na hindi inaasahan ng kahit sino. Nagsalita siya. Hindi sira ang makinang ito. Pinrograma ito para magpanggap na sira. Napatigil ang lahat. Nawala ang ngiti ni Callister. Napanganga ng bahagya ang kanyang ama. Ang tinig ni Shera ay kalmado at tiyak. Nakaloop ang error codes. May nagdisenyo ng makinang ito para bumagsak sa diagnostics. Tahimik ang paligid. Lumapit si Callister at biglang naging matalim ang kanyang boses. Sino nagsabi sa inyan? Tanong ni Callister. Dahan-dahang tumingin si Shera sa kanya at sumagot. Wala. Sandaling tumigil siya, saka muling nagsalita. Pero kung sino man ang gumawa nito, gusto niyang habulin ninyo ang mga problemang hindi naman totoo. Lahat ng tao sa loob ng garahe ay natiling tulala. Walang gumalaw. Walang nakaalam kung paano dapat tumugon. Hindi hula ang sinabi ni Shera. Na-diagnose niya sa loob ng 30 segundo ang problemang hindi mahanap ng mga profesional sa loob ng 3 oras. At ang isisiwalat pa lang niya ang siyang magpapabago sa buong paligid. Sa loob ng 5 segundo, nanatiling nakabitin sa katahimikan ang buong garahe. Pati ang ugong na fluorescent lights ay tila napatigil. Tumagos ang titig ni Ginoong Callister kay Shera. Hindi dahil sa pag-uusisa, kundi dahil sa isang bagay na mas malamig pa. Hindi paniniwala na nagkukubli sa anyo ng otoridad. Lumapit siya. Ilang pulgada na lang ang layo ng mukha nila. Ang tinig niya ay naging mababa, puno ng bantang sinusukat. Ibig mo bang sabihin, sinadya ng mga engineer ko ang pagkakamaling to? Tanong niyang dahan-dahan. Hindi kumurap si Shera. Hindi siya umatras. Hindi ang mga engineer mo. Bulong niya. May mas mataas pa. Pantay ang tono ng kanyang boses. Pero sa loob niya ay kumakabog ang puso niya na parang tambol sa digmaan. Wala siyang formal na ebidensya. Hindi kutob, karanasan, at ang uri ng kaalamang galing sa pagpapalaki sa ilalim ng hood ng sasakyan. Hindi sa ilalim ng mga mamahaling chandelier. Nagkatinginan ang team ni Callister. Halatang hindi komportable. Isang technician na nagngangalang Marvin, matangkad, nasa edad 50, may pagod sa mga mata at grasa sa kwelyo, ang sa wakas ay nagsalita. Sir, napansin ko rin po, paulit-ulit ang lumalabas na failure code kahit ilang reset na ang ginawa. Nakakapagtaka, pero inakala ko pong may glitch lang sa system. Sinulyapan siya ni Callister ng matalim at agad siyang natahimik. Lumapit si Shera sa diagnostic tablet. Pinindot ang ilang menu, saka itinaas ito para makita ng lahat. Umuulit ang loop na ito kada 91 seconds. Hindi ito glitch, isa itong takip. Ang totoong problema ay nakatago sa ilalim nito. Pinindot niya ang isang sunod-sunod na utos na nag-bypass sa main interface. Isang bagay na tanging isang taong mula sa loob lamang ang makakaalam. Pagkalipas ng ilang segundo, lumitaw ang ikalawang layer ng diagnostic data at kumislap ang isang pulang babala. Internal sabotage detected. Error source traced to firmware injection. Access granted from Wilcor HQ. Napalakas ang paghinga ng lahat sa garahe. Ang kanyang ama, na nanatiling tila nakapako mula pa kanina,
ay sa wakas ay lumapit ng ilang hakbang. Shera, saan mo natutunan gawin yan? Tumingin si Shera sa kanya at sa unang pagkakataon ay nanginig ang kanyang boses. Ni-reverse engineer ko ang diagnostic app nila noong nakaraang tag-init. Gusto kong maintindihan kung paano talaga ito gumagana. Hindi lang kung ano ang ipinapakita nito. Nanlumo ang mukha ni Ginoong Callister. Kinuha niya bigla ang tablet mula sa mga kamay ni Shera at tumitig sa screen na para bang may hawak siyang baril. Ang boses niya, na dati palaban at mayabang, ngayon ay basag, may halong takot. Umalis ka na, ginding. Pero huli na. Sa likod ng garahe, isang mas batang lalaki na naka-gray na Wilcor Motors polo shirt ang tahimik na nagsimula ng pagre-record gamit ang kanyang cellphone. Kita sa screen ang kumikislap na sabotage alert, ang mukha ni Shera, at ang pagkakagulat ni Callister. Mahina niyang bulong, magbabiral to. Sinubukan ng ama ni Shera na pakalmahin ang sitwasyon. Huwag na nating palalain pa. Sigurado ako may paliwanag dito. Pero huminga ng malalim si Shera at humarap sa lahat. Ngayon, ang kanyang tinig ay hindi na lang kalmado, kundi matatag at makapangyarihan. Walang paliwanag na makakabawi dito. Kung sino ang gumawa nito, sinubukang itago ang isang seryosong depekto at umasa silang walang sino man sa inyo ang magiging matalino para matagpuan ito. Hindi ako dapat narito ngayon. Tandaan nyo, hindi aksidente yon. Nagkatinginan ang mga staff ng Wilcor Motors. Ang tiwala nila sa pamunuan ay tila nabasag. Ang paniniwala nila sa sistema ay gumuho. Si Callister ay biglang nagmukhang maliit sa kanyang mamahaling suit. At biglang bumukas ang harap na pinto ng garahe. Isang babaeng naka-navy blue pantsuit at naka-heels ang pumasok. Kasunod ang dalawang lalaki na naka-security jacket. Nakasabit sa leeg niya ang badge na may nakasulat na Federal Transportation Safety Commission. At nang hindi man lang tumigil para magtanong, agad siyang nagsalta. Nakatanggap kami ng anonymous tip tungkol sa isang prototype na kinampromiso at peking engine data. Saan ang unit? Lahat ng mata ay napatingin kay Shera. Tahimik niyang itinuro ang makina, pagkatapos ay ang lalaking nang hamon sa kanya na hawakan ito. Sinubukan ni Callister na magsalita, pero walang lumabas sa kanyang bibig. Lumapit ang babae kay Shera at diretsong tinanong, sino ang nakatuklas nito? Sandaling nag-alinlangan si Shera. Pinanood siya ng lahat. Sagot niya, ako po. Ang mga sumunod na sandali ay magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Parang huminto ang paghinga ng buong garahe. Ang sinabi ni Shera ay kumulog sa hangin na parang kidlat sa gitna ng gabi. Tiningnan siya ng ahente, taas ang isang kilay. Hindi dahil sa pagdududa, kundi sa isang kislap ng hindi inaasahang paggalang. Lumingon ang babae sa dalawang security personnel sa likod niya at tumango. I-secure ang unit. Kopyahin ang lahat ng data mula sa system. Walang lalabas. Tahimik ngunit mabilis na nagkalat ang kaguluhan sa garahe. Nag-vibrate ang mga cellphone sa nanginginig na mga kamay. Umatras si Marvin, nakanganga ng bahagya at mahina niyang ibinulong sa isa pang technician. Binuksan lang ng batang to ang buong bubong ng imperyo. Si Ginoong Callister, na ngayon halatang pinagpapawisan, ay lumapit, pilit na binabawi ang kontrol ng sitwasyon. May hindi pagkakaintindihan dito. Hindi siya bahagi ng kumpanyang ito. Ang access niya sa aming team ay hindi otorisado. Isa itong security breach. Gusto ko siyang paalisin agad. Ngunit ang tugon ng ahente ay dumating nang hindi man lang siya tiningnan. Authorized man o hindi, siya lang ang dahilan kung bakit natin ito natuklasan. Dapat mo siyang pasalamatan. Bubukasan na ulit ang bibig ni Callister, pero tumigil siya.
bumunot ang kanyang panga. Tumitig siya kay Shera. May madilim sa kanyang tingin. Takot, na may halong tahimik na galit. Nararamdaman ito ni Shera. May nailantad siyang malaki, makapangyarihan, at nagawa niya iyon na hindi niya sinasadya. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat na nangyayari. Hindi lang bag sa sistema ang tinuro ni Shera. Ibinunyag niya ang isang bulok na ugat sa isa sa pinakamalalaking kumpanya ng tech engineering sa buong bansa. Lumapit ang kanyang ama, mabagal ang hakbang, at ang boses ay mahinahon pero puno ng pag-aalala. Shera, wala kang ideya sa ginawa mo. Hindi nila to malilimutan. Mahinang bulong ni Shera. Ayokong makalimutan nila. Gusto kong magbago sila. Sa labas, huminto ang isang itim na SUV. Agad bumukas ang mga pinto at bumaba ang isang lalaking naka-dark blue coat. Formal at elegante ang anyo. Kasunod niya ang 2 federal agents. Puting-puti ang kanyang buhok at matalim ang kanyang mga mata. May dalang otoridad ang kanyang presensya. Isang taong walang sinasagutang kahit sino. Muling natahimik ang garahe nang lumapit siya. Shera Maddox? Tanong niya, kalmado ang tono. Tumango si Shera. Pilit itinatago ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ako si Director Hale, mula sa Department of Transportation. Natuklasan mo ang isang firmware manipulation pattern na posible magdulot ng pagkasira ng makina habang nasa bilis sa highway. Posible itong makapatay. Ilang buhay ang nailigtas mo ngayon? Napakurap si Shera. Ako lang, sinundan ko lang kung ano ang parang may mali. Yan ang dahilan kung bakit mas mahalaga pa kaysa sa kalahati ng mga engineer na kilala ko. Sa likod niya, iniabot ng isa sa mga ahente ang isang tablet. May tinignan siya sa kamuling tumingin kay Shera. Ni-reverse engineer mo ang system diagnostics ng mag-isa? Muling tumango si Shera. Tinitigan siya ng direktor ng ilang sandali saka nagsalita. 7 buwan na namin sinusubukang ma-decode ang firmware signature ng Wilcor. Ikaw, nagawa mo yan sa wala pang 2 minuto. Gusto kitang alukin ng isang bagay. Napatingin si Shera sa kanyang ama na pareho ring gulat at puno ng pagmamalaki. Nagpatuloy ang direktor. Isang federal research internship, buong clearance, magtatrabaho ka sa tabi ng aming top analyst sa Washington. Titira ka sa campus. Lahat ng gasto sa biyahe at edukasyon, sagot na. Binuka ni Shera ang kanyang bibig, pero walang lumabas na salita. Hindi ka mapapahamak sa batas, dagdag ni Director Hale. Pero posible may panganib kang kakaharapin. Susubukang ibaon ng Wilcor ang isyong ito. May mga nasa itaas na gugustuhin patahimikin ka. Ang alok na ito, protection din ito. Sa wakas, natagpuan ni Shera ang kanyang tinig. Hindi naman ako naghahanap ng trabaho. Gusto ko lang tulungan ang tatay ko. Yan mismo ang dahilan kung bakit ka namin kailangan. Sagot ni Hale. Pero bago pa makasagot si Shera, isang boses ang sumigaw mula sa likuran. Nagsisinungaling siya! Napalingon ang lahat. Muling lumapit si Ginoong Callister. Ngayon ay may hawak na isang nakaprint na papel. Ito ang high school transcript niya. Wala siyang formal na degree. Wala siyang engineer license. Isa lang siyang wala. Pinapayagan ninyong sirain ng isang bata ang industriya natin base sa kutob at sa nahak niyang app? Nanatiling nakapako si Shera. Sa unang pagkakataon mula na magsimula ang lahat, hindi siya gumalaw. May bahid ng pagdududa sa mga matang nakapaligid sa kanya. Ngunit hindi man lang kumurap si Director Hale. Tumingin siya kay Callister, tapos muli kay Shera. Subukan nating patunayan yan, sagot niya. Inabot niya mula sa bulsa ang isang selyadong sobre. Ito ay isang firmware encryption puzzle na 2 taon na naming sinusubukang masolusyonan. Ayusin mo, ngayon.
At muling tumahimik ang buong garahe. Dumapo ang sobre sa mesa na may marahang tunog. Ngunit ang tensyon sa paligid ay parang kaya nang magdurog ng salamin. Tumingin si Shera sa sobre, saka dahan-dahan dinampot ito. Ramdam niya ang bigat ng bawat matang nakatingin sa kanya. Mga ahente, inhinyero, gwardiya, at pati na ang taong ilang taon nang pilit siyang binabasag. Ramdam niya ang pintig ng puso niya sa kanyang lalamunan. Hindi lang ito tungkol sa pagpapatunay ng sarili. Ito ay tungkol sa pagkaligtas. Maingat niyang binuksan ang sobre at hiniwa ang papel mula sa loob. Nandoon ang isang hanay ng mga numero at hex codes, siksik, komplikado at eksakto. Isang problemang 2 taon nang bumabagabag sa mga federal engineer. At ngayon, inaasahan nila na siya, isang anak ng mekaniko, walang diploma, walang titulo, walang credential, ang makalulutas nito. Habang ang buong kwarto ay nakatitig, nakatukod ang mga braso ni Director Hill. Walang pressure, gamitin mo ang oras mo. Pero, lahat ay nakaatang dito. Hindi nagsalita si Shera. Tahimik na inilabas ni Shera ang kanyang cellphone, hindi para maghanap ng sagot. Alam niyang hindi makakatulong yon. Binuksan niya ang diagnostic app na siya mismo ang gumawa, isang gabing hindi siya makatulog. Hindi ito magara, pero mabilis. Ininput niya ang code. Mula sa likuran, tumawa nang may pangungutya si Callister. Kalokohan ito. Gamit niya ay cellphone app. Yung pasal na yan, hindi malutas ng high security computing clusters. At ngayon, pinapanood niyo lang ang isang bata naglalaro ng laruan? Narinig siya ni Shera. Pero hindi niya pinansin. Habang nagpoproseso ang app, sinusundan niya ang lohika sa isipan niya. Ang code, hindi ito isang pader, kundi isang salamin. Ipinapakita nito ang kung anong inaasahan ng tumitingin. Doon sila nabitag. Doon nabigo ang mga inhinyero. Akala nila, sinusunod ng code ang tradisyonal na lohika. Akala nila, sinusunod ng code ang tradisyonal na lohika. Pero hindi kailanman naturuan si Shera ng tradisyon. Ang utak niya ay hinubog ng mga palaisipan, hindi ng textbooks, ng kuryosidad, hindi ng patakaran. May kumlik. Binuksan niya ang raw hex editor at mano-mano nirecompile ang isang bahagi. Isang maliit na linya, nakabaon, hindi dapat nauulit. Gumagawa ito ng loop, hindi ng sagot. Pero nang alisin niya ito, bumagsak ang buong sequence at naging readable output. Tahimik, walang gumagalaw. Kinuha ni Director Hill ang papel. Tiningnan ang bagong output na ibinigay ni Shera. Saka, ipinakita sa kanyang team. Yan na yun. Bulong ng isang ahente. Yan ang seed key. Nasolusyonan niya na. Napaatras si Callister. Parang biglang lumambot ang sahig sa ilalim niya. Bahagyang bumuka ang kanyang labi, ngunit walang nagsalita. Nangilabot, napahiya, nagalit. Lumingon sa kanya si Director Hill. Kakatapos mo lang masaksihan ng isang sibilyan na nalutas ang isang protected level encryption na 2 taon nang hindi masolusyon ng department mo. Baka sa susunod, pag-isipan mo mabuti bago mo sabihin wala ang isang tao. Ramdam ni Shera ang kamay ng kanyang ama sa balikat niya. Matatag at punong-puno ng pagmamalaki. Namumuo ang luha sa mga mata nito. Para sa isang lalaking buong buhay na minamaliit, ang masaksihan ng anak niyang daigin ang elite ay isang tagumpay na higit pa sa anumang tropeyo. Pero hindi pa ito tapos. Tumingin si Director Hill kay Shera. Isa ka ng pambansang yaman. Maaaring hindi mo pa nauunawaan ang ibig sabihin niyan ngayon, pero simula sa sandaling ito, poprotektahan ka na. Magbabago ng mabilis ang buhay mo. Bahagyang tumango si Shera. Pilit iniintindi ang bigat ng lahat.
Biglang vibrate ang kanyang cellphone. May bagong mensahe. Hindi niya kilala ang numero. Walang pangalan, walang context. Isang maikli ngunit nakakakilabot na text lang. Hindi mo dapat ginawa yun. Lumaki ang kanyang mga mata. Ipinakita niya ang screen kay Director Hale. Napatigil ito, saka kinuha ang telepono at inabot sa isa niyang ahente. I-trace agad. Anong nangyayari? Tanong ni Shera. Bumaba ang boses ni Hale. Wala ang numerong yun sa kahit anong public database. Hindi ito matrace. Ibig sabihin, kung sino man ang nagpadala, pinapanood na tayo ngayon. Sa labas, may dumaan na delivery truck. Mabagal, masyadong mabagal. Napansin ito ni Shera. Ang driver, nakasuot ng dark sunglasses. May headset at walang kahit anong ekspresyon. Dumiretso ito, hindi man lang huminto. Nagradyo ang ahente sa tabi ni Hale. Possible tail. Ina-activate ang Security Protocol Alpha. I-lockdown ang buong block. Umuugong ang mga sirena sa labas. Isinara ang mga pinto ng garahe. Lumingon si Director Hale kay Shera. Malamig ngunit kalmado ang kanyang boses. Hinila mo lang ang sinulid. Pero ang maaari nitong buksan ay mas malaki pa sa sirang firmware. May nadiskubre kang bagay na handa silang patayin para lang mapanatiling lihim. Napatingin si Shera sa mga pintong kakasarado pa lang. Saka bumalik ang tingin sa lalaking nagbigay sa kanya ng puzzle. Anong mangyayari ngayon? Tanong niya. Huminga ng malalim si Hale. Ngayon, paparating na sila para sa'yo. Kumikislap ang mga ilaw sa loob ng garahe. Saglit lang, kalahating segundo, pero sapat na iyon para lahat ng ahente ay bumunot ng kanilang baril. Nag-utos si Director Hale sa headset habang binabantayan ang paligid. Nakatigil si Shera. Hindi makagalaw. Ang tibok ng puso'y parang tambol ng digmaan. Mula sa pagiging isang nobody na nag-aayos sa makina, isa na siyang target na hinahabol. At hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit napakadelikado ng puzzle na yun. Lumingon si Hale sa kanya. Puno ng pagkaapurahan ang kanyang tinig. Kikilos na tayo. May mga mata nakatutok sa lokasyong ito. Lumapit ang ama ni Shera at humarang sa harapan niya. Saan niyo siya dadalhin? Sa isang classified na lokasyon. Iyon lang ang paraan para manatiling ligtas siya. Ang nagpadala ng mensaheng yun ay konektado sa isang lihim na programang inakalan namin na ipasara na 5 taon na ang nakalipas. Agad silang tumakbo sa likurang bahagi ng garahe kung saan naghihintay na ang isang itim na SUV. Pagkasara ng pinto, agad umarangkada ang sasakyan. Halos hindi makahinga si Shera. Bawat ikot ng gulong ay parang nagtutulak sa kanya palapit sa isang mundong hindi naman niya piniling pasukin. Bumukas ang isang metal case sa tabi ni Hale. May kinuha siyang maliit na tablet at iniabot ito kay Shera. Na-decode mo ang isang bagay na hindi na dapat umiiral. Isang cipher na naglalaman ng lokasyon ng isang off-the-books na proyekto na tinawag na Sandstorm. Walang tao lang ang nakakaalam na umiral ito. 6 ay patay na, 1 ay naglaho, at ngayon mukhang may gustong muling buhayin ito. Nanginig ang mga daliri ni Shera habang binubuksan ang file. Ang nakita niya ay hindi lamang simpleng schematic o code. Ito ay isang blueprint ng isang AI defense system, isang teknolohiyang kayang kontrolin ang lahat ng network sa bansa. Nuclear grids, satellites, drones, pati mga sistemang pinansyal. Ang pinakakakilakilabot sa lahat, hindi lang ito basta code. May pangalan ito, Project Malachi. At ayon sa tablet, ang ginawa niyang pag-decode ang siyang nag-activate dito. Napatingin si Shera kay Hale, gulat na gulat. Ibig mong sabihin, ginising ko ito? Tumango si Hale. At ngayon, alam na niya kung sino ka. Biglang prumeno ang SUV. Compromise tayo! Sigaw ng driver.
Isang itim na drone ang bumagsak mula sa langit. Sumalpok ito sa kalsada sa likuran ng sasakyan. Boom! Isang malakas na pagsabog ang nagpalipad sa SUV pasulong. Tumama ang ulo ni Shera sa likurang bahagi ng upuan. Hinila siya ni Hale palabas ng wasak na sasakyan habang bumubuhos ang bala mula sa rooftop. Run! Sigaw ni Hale. Dalhin siya sa fallback zone! Pumwesto ang mga ahente sa paligid ni Shera. Ginagawang panangga ang kanilang mga katawan habang tumatakbo sila papasok sa isang eskinita. Ang ama ni Shera, pilay mula sa aksidente, pilit na humahabol ngunit nadapa. Huminto si Shera. Dad! Hinawakan ni Hale ang kanyang braso. Hindi! Wala na tayong oras! Sigaw ni Hale. Ngunit kumawala si Shera at bumalik sa kanyang ama. Biglang lumitaw ang isa pang drone sa itaas, nag-iipon ng enerhiya para sa isang putok. Sa isang iglap, isang pangalawang SUV ang bumangga sa drone mula sa ibaba. Wasak ito sa ere. Mula sa loob ng sasakyan, lumabas ang isang lalaki na may suot na mahabang kayumangging coat at matalim na asul na mga mata. Tumingin siya diretso kay Shera at sinabi, ang ginawa mo'y nagbago ng lahat. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin ngayon. Itinaas ni Hale ang kanyang baril. Sino ka? Sumagot ang lalaki. Ako ang hindi mo kailanman ipinakilala sa kanya. Ako ang ikapito. Namutla si Hale. Hindi yan posible. Idineklara kang patay na. Mapait na ngumiti ang lalaki. At heto ako ngayon. Halos hindi makapaniwala si Shera sa mga nangyari. Tiningnan niya si Hale, saka ang misteryosong lalaki. Ang kutob niya'y naghihiyawan sa parehong direksyon. Iniabot ng lalaki ang kanyang kamay. Gusto mo ng kasagutan? Gusto mo ng katotohanan? Kung gayon, magtiwala ka sa akin. Dahil ang susunod na 24 oras ang magtatakda kung sino ang magiging may kontrol sa lahat. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mas maraming drone sa dikalayuan. Ang lungsod ay tila magiging isang war zone. At si Shera ang naging pinaka-pinapahalagahang target. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod habang lumalalim ang anino ng panganib. Umikot ang isipan ni Shera. Bawat hibla ng kanyang katawan ay nagtutulak na pumili. Matatag ang tindig ng lalaki na kasombrero ng kayumanggi. Ang mga mata nito'y puno ng mga lihim na hindi pa binibigkas. Nasa likuran nila ang team ni Director Hale, nagmamadali at handa sa anumang kilos. Ngunit may kakaibang katahimikan ang presensya ng lalaki. Tila ba ang kaguluhan ay bahagi lang ng isang planadong laro. Walang duda sa kanyang paniniwala sa anak. Panahon na. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ng lalaki. Matatag, ngunit nagbibigay ng lakas ang pagkakahawak nito. Ipapakita ko sa iyo ang lahat, sabi ng lalaki. Pero kapag nakita mo na, wala nang atrasan. Sa loob ng isang tagong bunker sa ilalim ng lungsod, nagsilabasan ang mga screen na nagpapakita ng mga mukha ng mga taong hindi pa kilala ni Shera. Ipinakita ng lalaki ang mga file na may markang Sandstorm at Malachi. Isinalawat ang isang lihim na network na orihinal na ginawa upang protektahan ang bansa. Ngunit unti-unting nadungisan ng kasakiman at kapangyarihan sa paglipas ng panahon. Ang AI ay naging hindi na mapigilan. Ang kapangyarihan nito wala ng kontrol. Ikaw ang nagbukas ng susi na maaaring magligtas o sumira ng milyon. Seryosong wika ng lalaki. Kailangan ka namin pigilan ito dahil tanging ikaw lamang sa natatanging mong pag-iisip ang makakakaya. Ramdam ni Shera ang bigat ng mundo na tila bumagsak sa kanyang mga balikat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang loob, may sindi ng determinasyong nagliyab. Hindi na siya basta anak ng isang mekaniko. Siya na ngayon ang huling pag-asa. Lumipas ang mga oras habang siya'y natuto, umangkop at nagplano. Sa labas, patuloy ang labanan para sa kapangyarihan. Ngunit sa loob, isang bagong pwersa ang unti-unting bumangon.
Isang persang magbabago sa hinaharap. Dumating ang oras. Humarap si Shera sa control panel. Matatag ang mga kamay, matapang ang puso. Ang huling desisyon ay nasa kanya. Pindin niya ang button. Kumikislap ang screen. Katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang isang tinig. Hindi malamig o mechanical, kundi makatao, mainit, puno ng pag-asa. Kamusta, Shera? Simulan na natin. Sa labas, huminto ang drone. Tumigil ang kaguluhan. Naayos na ang imposibleng makina. At hindi na muling magiging katulad ng dati ang mundo. Ito pa lang ang simula.